Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about armor of God, breastplate of righteousness. Our scripture is all about Ephesians chapter 6 verse 14, letter B. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all of these, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ito ay bahagi ng armor of God, katulad ng last devotion natin, at tinatalakay ito sa Ephesians chapter 6. So, particular na tinutukoy dito ang breastplate of righteousness. So, yung breastplate ay sumisimbolo sa katwiran na nagpoprotekta sa puso at kaluluwa ng mga mananampalataya laban sa spiritual na mga atake ng kaaway. So, ang katwiran na ito ay hindi galing sa ating sariling gawa, kundi sa katwiran ni Kristo na ibinigay sa atin, at ito ay nagsisiguro na tayo ay ligtas sa harap ng mga akusasyon at kasalanan dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the spiritual forces of evil will not give up without a fight. Revenge, chapter 12, verse 1 to 17. So, ang mga presang ito, ang mga presang espiritual ng kasamaan ay hindi susuko ng walang laban. So, ayon sa aklat ng pahayag, ang Diablo at ang kanyang mga kampon ay patuloy na susubukan tayong hilahin palayo sa ating mahal na Diyos. Kaya't mahalaga ang pagsusuot ng breastplate of righteousness dahil ito ay nagsisilbing ating proteksyon laban sa kanilang mga atake. So, ito ay isang paalala na ating laban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihang espiritual ng kasamaan. So, second is the devil cannot accuse the believers anymore. So, sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo, ang Diablo ay hindi na makakapag-akusa laban sa atin. Ayon sa pahayag 12:10, so ang tagapagsumbong ng mga kapatid ay itinapon na. Pinapakita nito na sa tuwing tayo ay inaatake ng Diablo sa pamamagitan ng guilt or condemnation, is maaari nating balikan ng katotohanan na tayo ay napatawad na at katwiran ni Kristo ang ating sandata. So, ang breastplate of righteousness ay nagpapaalala sa atin ng ating kalagayan sa harap ng Diyos, na tayo ay matuwid sa kanyang mga mata. So, last teaching is our righteousness is Jesus' righteousness. So, ang ating katwiran ay katwiran ni Kristo. So, ipinagpalit ni Kristo ang ating kasalanan para sa kanyang katwiran upang tayo ay maging karapat-dapat sa harap ng Diyos sa tuwing sinusubukan tayo ng Diablo na iparamdam na tayo ay hindi karapat-dapat. So, yung breastplate of righteousness ay nagsisilbing paalala na hindi sa ating sariling gawa na tayo ay naging matuwid, kundi sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Ang ating tiwala ay hindi sa ating sariling kabanalan, kundi sa katwiran na ipinagkaloob sa atin ni Kristo. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is believe in Christ's righteousness imputed in us. Philippians chapter 3 verse 9. So, tayo ay tinawag na manalig sa katwiran ni Kristo na ibinilang sa atin. So, ang katwirang ito ay hindi mula sa ating mga gawa, kundi sa pananampalataya kay Kristo. So, sa araw-araw na dapat ating panghawakan ng katotohanan ito, lalo na kapag tayo ay nahaharap sa pagsubok o pagkakondena. So, ang pananampalatayang ito ang nagsisilbing ating sandata laban sa mga kasinungalingan ng kaaway na naglalayong ilayo tayo sa katiyakan ng ating kaligtasan at pag-ibig sa Diyos. Pangalawa is be righteous just as we are righteous before God. 1 John chapter 3 verse 7. So, ang pagiging matuwid ay hindi lamang tungkol sa paniniwala, kundi sa pamumuhay. So, bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinawag na mamuhay ayon sa katwiran na mayroon tayo kay Kristo. So, ipinapakita natin ang katwiran ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga gawa, sa pagmamahal sa kapwa at pagsunod sa mga utos ng Diyos. So, sa pamamagitan ng pamumuhay ng matuwid, pinapatunayan natin ang katotohanan ng breastplate of righteousness na ating sinusuot araw-araw. So, dadako na tayo sa last application is
build the kingdom of God by obeying the Great Commission. Matthew chapter 28 verse 18 to 20. So, ang katwiran ng ating tinanggap ay hindi dapat manatili lamang sa ating sarili, kundi dapat itong ibahagi sa iba. So, yung pagsunod sa dakilang utos ni Kristo ay isang paraan ng pagtatayo ng kanyang kaharian dito sa lupa. So, sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo at pagtuturo sa iba ng mga utos ni Kristo, tayo ay nakikinabang or nakikibahagi sa kanyang gawain ng kaligtasan at katwiran. So, ang breastplate of righteousness ay nag-uudyok sa atin na mamuhay hindi lamang sa ating sarili, kundi para sa kaligtasan at kabutihan ng iba. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion is all about what is the importance of the breastplate of righteousness in our battle against the enemies. So, yung breastplate of righteousness ay isang mahalagang bahagi ng ating spiritual na armor dahil ito ay nagproprotekta sa ating mga puso, ang sentro ng ating emosyon, kalooban at pananampalataya. So, sa laban ng spiritual, ang diablo ay palaging naglalayong sirain ang ating kumpiyansa sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng guilt, condemnation, at kasinungalingan. So, ang katwiran ni Kristo na ipinagkaloob sa atin ang nagsisiguro na tayo ay iligtas sa harap ng mga akusasyon ng kaaway. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok at tukso. So, ang katwiran kasi na ito ay hindi nagmumula sa ating sariling gawa tulad ng sinabi ko sa teaching at sa application, kundi sa sakripisyo ni Kristo. Kaya sa tuwing sinusubukan tayo ng diablo na sirain ang ating kumpiyansa sa Diyos, maaari tayong bumalik sa katotohanan na tayo ay matuwid sa mata ng Diyos dahil kay Kristo. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa pamumuhay na matuwid at mapagtagumpayan ang mga tukso at paninilang ng kaaway. So, higit pa rito, ang breastplate of righteousness ay nag-uudyok sa atin na maging aktibo sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. So, sa pamamagitan ng ating pamumuhay dito sa lupa, sa pamamagitan ng ating pamumuhay na matuwid at sa ating pagsunod sa dakilang utos, tayo ay nagiging bahagi ng gawain ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang katwiran at pagmamahal sa Diyos at sa mundo.